Guys, pagkatapos igiya sa Asian Games gold medal ang Gilas Pilipinas, ano na ang plano ni Coach Tim Cone? May mga nagtatanong kung dapat pa bang tumanaw sa malayo ang samahang basketball ng Pilipinas para maghanap ng permanent coach. Tinanong din si CTC kung willing ba siyang pamunuan uli ang Gilas pagkatapos niyang akayin ang national team sa rurok ng tagumpay sa Asian Games. Hindi po siya nagbigay ng tiyak na sagot. At mayroon po siyang sinabi na tiyak na ikatutuwa ng maraming Ginebra fans. Ano ba ang sinabing ito ng Asian Games gold medalist coach? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Marami nga po ang nagsasabi tila nga miraculous ang tagumpay na nakamit ng Gilas Pilipinas sa Asian Games. After 61 years, nasungkit ulit ng Pilipinas ang gold medal sa itinuturing na Olympics of Asia. Kaya bukang bibig ngayon ng marami ang pangalang Justin Brownlee at ang pangalan ni Coach Tim Cone. At ngayon ko nga lang po nalaman, yan palang gintong medalya ay nagsisilbiring busal sa bunganga ng mga buzzers. Mula po nang manalo ng gold medal ang Gilas ay natahimik ang mga talangka para silang may busal sa bibig. Anyways, marami po ngayon ang nagsasuggest na dapat ay si Tim Cone na lang ang maging permanenteng coach ng Gilas Pilipinas. Ngayong napatunayan ni CTC kahit walang biyahe sa Europe at sa Amerika, kahit sa Inspire Sports Academy lang ang Gilas practice, kahit walang NBA superstar na import, ay kayang-kaya niyang mapalabas ang husay ng mga local players natin. Ngunit heto po ang sinabi ni Coach Tim Cone nang tanungin siya kung willing ba siyang hawakan ulit ang national team. Sa pagkakaalam po natin ay kailangan uling sumabak ng Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament simula sa buwan ng Pebrero next year dahil nga hindi po natin nakuha ang outright berth sa Olympics sa nakaraang FIBA World Cup. Heto po ang eksaktong sagot ni CTC sa tanong na willing ba siyang hawakan ulit ang ating national team. Sa totoo lang, hindi pa ganyan kalayo ang takbo ng isip ko, sagot po ni Coach Tim Cone sa mga reporter. Ang iniisip ko lang ngayon ay ang makabalik sa Ginebra. That's my baby. After ng Asian Games kung saan ay nasungkit nga nila ang gold medal, ang focus nga raw niya ngayon ay ang kanyang team sa PBA. By the way, isang buwan na lang po at mag-o-open na ang PBA Season 48. Na-adjust po yan sa November 5 para mabigyan naman ng sapat na pahinga ang mga players na naglaro sa FIBA World Cup at dito sa Hangzhou Asian Games. Balik tayo dito sa ating Golden Gilas Boys. Sang-ayon po sa mga reports, limpak-limpak na bonus ang matatanggap ng buong kupunan ng Gilas Pilipinas pagkatapos nilang pagharian ng basketball tournament sa Asian Games. Bukod po sa incentives na sadyang nakalaan sa mga nananalo ng medalya sa Asian Games, inaasahan na milyones ang matatanggap ng bawat isang player ng Gilas Pilipinas. Makasaysayan po itong na-achieve ng ating national team kung kaya't siguradong babaha ang bonus para sa mga Gilas players. Kilalang galante ang SMC sa kanilang mga manlalaro kung kaya't tiyak na hindi pagkukuriputan ni Big Boss Ramon ang mga manlalarong nagbigay ng karangalan sa ating bansa. At sigurado tayo maaambunan din ng malaking bonus ang 4 na player na hindi pinayagan ng hagok. Kahit hindi na kasama sa official lineup ng Final 12 ni Tim Cone, ay malaki rin ang naging sakripisyo. Malaki rin ang naitulong ni Calvin Abueva, Terence Romeo, Jason Perkins at Mutaw Tua sa naging paghahanda ng ating national team. Kaya nakatitiyak tayong hindi makakalimutan ng SMC ang 4 na manlalarong nabanggit. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Alexis Olivar, SN Arsenas, Kabarangay Farmer, Rosalinda Balbuena,
Jonis de Assis, Rodrigo Maluping, Bernie Roland, Kats Aquino Dukusin, at si Efren Mendoza. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.